Formal nang sasabak sa politika ang online sensation at may-ari ng parisan na si Diwata o Deo Balbuena. Nitong Miyerkules nga ay nag-file na si Diwata para tumakbo bilang ika-4 na nominado sa Vendors Party List. Ayon kay Diwata, layunin ng kanilang Vendors Party List na matulungan ang mga maliliit na manininda upang mabigay umano ang mga nararapat na karapatan para sa mga ito. Plano din umano ni Diwata na kung sakali man na siya ay palarin ay mabigyan ng mga puhunan ang mga nagnanais na magnegosyo ngunit kapos o walang panimula upang makapag-umpisang magnegosyo. Umani naman ang samot-saring reaksyon ang pagpasok ni Diwata sa politika. Kabilang na sa nag-react dito ay si Rendon Labrador na kung saan sinabi nitong baka akala umano ni Diwata ay magluluto at magtitinda lang daw siya ng pares. Nag-aalala daw si Rendon dahil baka hindi umano alam ni Diwata ang kanyang pinapasok. Buong komento ni Rendon Labrador, baka akala ni Diwata magluluto at magtitinda lang siya ng pares. Pakitanong nga kung alam niya yung pinapasok niya. Nag-aalala ako para sa kanya. May paalala din si Rendon sa mga kapwa nitong vlogger, social media influencer na huwag umano sanang gawing content ang pagpasok sa politika ng mga content creator. Ayon kay Rendon, paalala sa mga kaibigan at mga kakilala kong influencer, vlogger o content creator na nag-file ng COC ngayon. Ang pagpasok sa politika ay hindi content lang at vlog lang. Seryosohin sana natin ang paglilingkod sa bayan. Basta nasa tama ang inyong ipinaglalaban, suportado ko kayo. Tulungan nating umunlad ang Pilipinas. Ayon naman kay Rendon, wala pa umano siyang planong pumasok sa politika ngayon. Anya, nakakatulong naman daw siya kahit wala sa politika. Wala akong planong tumakbo ngayon. Nakakatulong naman tayo kahit wala sa politika. Wala pa nga ako sa politika, nagkakagulo na sila kapag may sinisita ko sa SOCMED. Mas lalo na kapag nandyan ako. Mananagot lahat at wala akong uurungang kaso. Ayaw ko pa sa ngayon at wala pa sa isip ko. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Dito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng vendor party list. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa Medjenoy, no? Sige po. Magtatanong. Question please. Dwight Flopler. Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo ng Diwata? Pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po. Vendors party. At pang ilang nominee po? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Pang-apat po. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, ang vendor, sorry. Kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na
kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako state vendors. Doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganon. Sino pa po? Meron pa magtatanong? Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan, yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga, nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata, yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan, ika nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay. Meron pa pong magtatanong? Robert Mano? Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Hi sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyo hahatiin yung oras ninyo? Let's say for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide kung saan dapat. So binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyong pong party list group? Siyempre magpupokus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko din yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-unrice tayo doon at free soft drinks pa. Okay, thank you, Net. May question pa siya sa likod. Thank you. Hello po, good afternoon. Since kayo po yung 4th nominee ng Vendors Party List, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po dito po sa party list and sa... Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si Vendor Party List, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino. Ang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. So yun po, maraming salamat. Thank you. Please. Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Sir, ano po sa tingin niyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo nasasabang politika? Yes, first time po. Ano po yung parang mai-offer nyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na pumoto para sa vendors party list? Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendor party list para po sa lahat ng vendors, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda, kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Hindi ka kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat namin gawin pag binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa pwesto. So, yun po. Sa batas po, paano po iyon? Gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific yung sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga, kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, nakiklearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo
yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya lang naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, di ba, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda, di ba? Kasi lahat naman yan pinaghirapan, yung iba niya utang pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Okay, thank you. Last question, please. Sige, ha. Yung nasa dulo na girl. Papas lang po ng microphone. Question lang po, paano niyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee or inimbitahan po kayo? Voluntary po akong sumama kasi last year ko pa silang nakilala. Tapos yun nga, napag-usapan namin regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. So yun po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, sino pa po? Sir, isang question lang. Can you tell us yung background lang po ng vendors party list? Kailan po siya finorm? Ayan, yung vendor party list po, Samahan ng Maninindang Pilipino. Nag-umpisa ito nung June 24, 2022. Tapos na-registered namin ito nung January 10, 2024. So, yun. Doon po nabuo ang samahan namin. Ang mga miyembro nito ay street vendors, tapos yung mga nagtitinda sa palengke. Tapos mayroon din naman, member kami na hindi siya vendors, pero ang willing silang tumulong sa mga vendors din na may angat yung bawat manininda. So hindi lahat ng member dito, mayroon din mangilan-ngilan na hindi sila literal na nagtitinda. So, pero ang advocacy is para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Thank you po. Say thank you po.